Patuloy ang pagsasagawa ng mga public consultation kaugnay ng isinusulong na anti-political dynasty bill kung saan nagkaroon ng konsultasyon sa Cebu na isa sa mga vote-rich provinces sa bansa. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Pabor ang karamihan ng mga residente ng Cebu sa pagpasa ng anti-political dynasty bill batay sa isinagawang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa University of the Philippines, Cebu kahapon. Malinaw po, hindi naging priority ng mga dinastiya na iyan ang edukasyon. Sa halip na mapunta ang budget sa paaralan, guro at estudyante, ang pondo ay nare-redirect sa mga pork barrel projects. Ang pondo ay ginagamit sa mga infrastructures na magbe-benefit ng political visibility para lang sa mga pangalan ng mga corrupt na officials na ito. May 24 na bersyon ng panukalang batas. Kabilang sa pinagdedebatihan ng komite ay ang sasaklawing degree of consanguinity at affinity. The reason why we're holding the public consultation is in order also to get inputs from other sectors, so that we can probably strengthen and improve the substitute bill that we will adopt. Karamihan ng mga Cebuano, pabor na palawakin hanggang sa 4th degree of consanguinity ang sakop ng panukalang batas, kung saan bawal maupo sa posisyon, maging ang mga pinsan ng nakaupong opisyal ng pamahalaan. Mungkahi naman ng isang residente ng Cebu na wag lang ituon ang diskusyon sa degree of relationship, kundi sa succession nito. If a person has been sitting in a position for 3 consecutive terms, allow for a space between that and the next relative. Allow for a space so that there will be no continuity. Secondly, let there be a geographical limitation to it. Like, if there is a congressman from the 1st district or wherever, there shouldn't be a congressman of another district of the same name. Panawagan pa niya na dapat patawan ng kriminal na parusa ang lalabag sa naturang panukala kung sakaling maisabatas ito. Isang anti-political dynasty sa mga priority bill sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanindigan si House Speaker Faustino Bogie III na seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty law. Ngayon naman po ay lumalapit ang Kongreso sa inyo, mga mahal naming taga-Visayas. Dahil sa inyong tinig at damdamin ay aming pinagpapahalagan at sinasaalang-alang. Mga kababayan, we are serious about passing a fair, just, and implementable anti-political dynasty law in the 20th Congress. Positibo naman ang isa sa mga authors ng anti-political dynasty bill na si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na maisa sa batas ang panukala. Well, nasa priority na ng LEDAC. So, palagay ko, meron talagang serious moves to enact this anti-political dynasty bill. Ang kalaban naman nito ay yung galit ng mga mamamayan dahil sa nangyayaring korupsyon na dulot ng pataba na mga political dynasty sa ating bansa. Ito na ang ikalawang public consultation para sa anti-political dynasty measures. Nauna nang dumayo ang komite sa Cavite noong nakaraang linggo. Mamaya naman, magsasagawa ng public consultation sa Cagayan de Oro. Target ng Kamara na maipasa na ang panukala bago ang undas break at maisama sa State of the Nation Address ng Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.